Yung last 3 words ko, selfish eh. Ang selfish ko ha. Alam ko namang mapayapa na sila doon. Pero kung sakaling bibigyan ng pagkakataon, sana andito kayo. My name is Orly. I'm Siri. And I'm MC Moa. Wow, ganyan ako kalaki, Ton. Hindi, te. Ako nga pala si Tonton and we are your best Kaya friends! nandito pa rin tayo sa Kapsat, sa May La Union. And for this vlog, medyo magchichikahan tayo. Ang tagal na natin hindi nakakausap si MC. Di ba pag mga... Eh, di ba iniwasan yung ako kasi ang sungit ko? Hindi! Charot! Ako hindi ako nasusungit Pag na kay orange Ate ka, MC. mukha kang bonka. Hindi ako nasusungit na kay Ate MC. Ano? Hindi, feeling ko yun, pag hindi mo natanggap na ganun yung ugali niya, hindi kanya friend. Ganun siya eh. Di ba? Tanggapin mo na ganun. Yun yung ano, yung way of Language of showing his love. Yeah. Love language. Pag hindi siya yun, hindi si Ate MC. Magtataka ka ngayon, di ba? Siyempre wala akong masasabi. Pinuri mo ako. Pinuri mo ako eh. Hindi kasi ako, Alam mo, kontrahin ko pa. tanggap niya ako na ganito ako, matigas ang ulo ko, medyo may pagkatama, di ba? Eh, tatanggapin ko rin siya na ganito. Hindi ka naman tamad. Chusera. Hindi ka tamad. Chusera ka daw. Josera ka. Ayun, tsaka Hindi. charotera. O ano ba gagawin natin? Ano ba chikahan? Sa shot. Ay, parang ano na, kapatid ng kangaroo. Ano? Kangaroo. Hindi. Medyo i-feel lang natin yung Vibe, no? Yung vibe, yung aura ng beach. Naririnig yun naman yung hampas ng alon. So parang Dalhin mo ako sa dagat. Yan. Medyo magsisenti tayo ng konti. Ah, talaga? Konti lang naman. Guys, Since it's Halloween, All Saints Day, All Souls Day. Oo. Guys, so mapansin nyo sa vlog na to, huwag kayong maninibago kung magsasalita si Mami kasi lasing siya. Not the usual Kitty. So anong gagawin natin? Chikahan na? Natungkol nga sa mga namimiss mo. Ng mga tao na mayapa na. Taong nawala na sa buhay Yes. mo. Pero nandun pa rin sa puso mo. Correct. Puso mo na nanatili pa rin doon. Oo. Kahit lumayo siya, nag-Amerika, andun pa rin siya. Hindi yun. Ngayon, tanga. yung mga namatay na natin, yung mga lumisan. pamilya. Naalala ko pa rin naman siya kahit nasa ibang bansa siya. Kasi Dahil? sinisingil ko. hindi makakalimutan ni MC yun. Yes. Hindi ate, yun lang yung mga tatanungin natin. Huwag kang Ano? malulungkot sa mga tanong natin. Ba't ako malulungkot? Hindi naman gayang katawang ko. Ay, lahat pala tayo nawalan na. Siya hindi po. Nawala. Papa niya. No. Uy, buhay pa tatay ko. Sorry. Oo nga pala. Sorry, buhay pala. Lola niya. Lola. Kung saan Oo. siya lumaki. Oo, lumaki to. Oo. So ito yung una nating tanong, Ate MC. Ako kasi, nawala na yung father ko, Oo. yung tatay ko, 4 years ago. Kayo naman, sino-sino yung mga kapamilya nyo na sumakabilang buhay? Ako jackpot eh. Eh, parang parents ko ang nawala na eh. Oo, yung papa ko nawala nung parang 16 years old, 1994. Ayan, nalaman tuloy yung edad ko. Tapos si mama ko, 2011, di ba? Ako naman 2007 ng tatay ko. 16 years old din ako. 16. 16. Ikaw, 4 years ago, ilan taong ka na yun? 44? Ikaw naman yung lola mo. 2018, nasa Abu Dhabi ako. Hindi ko siya nakita. Dahil di ka pinayagan. Di ka pinayagan lumipad. Oh my God. Hindi siya nakauwi kaya ginaya yung buhok ng lola niya. Gago. Kala ba magsisenti tayo dito? Para hindi niya ma-miss. Kailangan. Nay, gagayahin ko yung buhok mo na. Ikaw close ka talaga sa lola mo. Lola's boy ka. Lola's girl. Lola's girl ka. Baby pa lang ako, kinuha niya na ako sa Actually, yung bahay nila Kitty, ako na magsasabi, ito yung bahay ng lola niya. Ito yung bahay nila. So, duplex lang. Bakit malalaki na yung mga anak ng lola mo? Wala na siyang kasamang mga Eh, kasi anak. ako yung unang anak kay Lol. Ako. Ba talaga? Lolang lola. Unang apo. Unang apo. Kaya, that's why. Kaya inaalagaan siya lagi ng lola niya. Oo. Pag hindi ako binibigyan ng madir ng mga baon, ay, hindi, binibigyan naman ako pag kulang. Magkulang. Yung di ba yung Lola kasi natandaan. spoiler talaga eh. Yeah. Pero yung tanong,
ano daw, tuwing mga ganitong season, anong mga usual lang ginagawa nyo nung kabataan natin? Tradition. Ako, ang ginagawa namin, nung bata ako, pupunta lang kami sa sementeryo, tapos uwi na. Pero hindi kami nag-outing kasi di ba? Wala namang outing pag araw ng patay. Ay, nag-outing na ako nung matanda na ako. Talaga? Oo. Pagkagaling sa sementeryo, gagala na kami. Hindi kami nag-spend ng matagal kasi nga, baka ma-hold up kami doon. Ako naman, nakasanayan na namin yon na kung talagang sa sementeryo kami, usually nga natutulog pa kami, nag-overnight kami. Doon sa mga, nung namatay pa yung mga uncle ko. Oo, ganun. talaga. Diba, pag punta kayo ng sementeryo, magtatayo kayo ng tent. Oo, yes. Tapos doon ang daming tindahan ng pagkain. Totoo yan. Dati nga pwede ang uminom at saka magsugal sa loob ng sementeryo. Oo. Pwede pa rin naman yata. Bawal na. Bawal na. Sa ba sementeryo mo? Nung sa uncle ko sa may Eternal Gardens, ngayon sa Villa. Kasi kung Villa yan, subdivision. Subdivision na Kalibing. Pero lihim lang. Di ba yung sa amin kasi, di ba public cemetery siya. So, nung huli ako nagpunta, medyo na ano na ako, ay parang hindi na sila bagay dito. Eh nagkaroon naman ako ng kahit konting pera na, bumili ako ng lupa sa Cavite. Pero sa paso. Pero sa paso. Oo. So ano yung padir niya sa paso? Tayo, kamusta ka? Hindi, bumili ako tapos ililipat na sila doon. Pero yung lipat dito, baka mga December pa. Why? Bakit December pa? Eh kasi may mga papeles para mag-excavate. Diba? Oo, sa DOH, Department of Health. Diba tama ba? Usually parang 5 years bago 5 years bago i-excavate yung patay. Alam mo ba na mas mahal pa yung pag-excavate kaysa sa paghuli ng lupa? Oo, Kasi yes. sobrang mahal niya. O ikaw, bago ka malaseng, saan nakalibing ba yung lola mo? Saan nakalibing? Sa Eternal Eternal. din. Dyan sa may Valenzuela. No, Caloocan. Bata pa lang ako, alam ko na yung Eternal Gardens kasi nga, doon ang daan namin. Tuwing November 1 kasi, nasa Pampanga kami. Sa mga kalibing sila Madir. Dati ang papa ko, yung 1994 namatay, unang nilibing sa Pampanga. Tapos, di ba binaha yung Pampanga dahil sa Pinatubo. So, Sa Santo Tomas. Santo Tomas, Pampanga, binabaha na. So, ang mama ko, inilipat na siya after 6 years niyang namatay. Nilipat siya sa Loyola, sa Paranaque. Tapos mama ko, doon din nilibing sa Loyola, magkasama sila. Hanggang sa libigan magkasama. Yes. Usually, anong ginagawa nyo dati pagka mga undas? May invitation, tapos cocktail muna, ng 6 p.m. Ewan ko lang, kasi ewan ko lang nung kabataan ko, na-experience ko. Alam niyo ba yung nangungulekta ka nung patak ng Kandila, kandila? yes. Tapos ginagawang bola. Ang gawin mong bola? Oo. No eh. Wow! Kasi wala silang pabiling kandila. Punta ka sa iba't ibang punto. Lalo na Oo, kung nandun. totoo, Diba totoo usually yun. nandun ka na ng minsan umaga or after lunch, nandun na kayo, tapos uwi kayo gabi pa. Mag-iipon ka ngayon ng patak ng kandila. Oo, para palakihan kayo ng Bilugin bola. mo. Di ba ikaw rin? Siguro dahil yung tatay ko stricto, hindi kami nagagano. Kagaling, uwi na kaagad, hindi kami nag-overnight yung mga ganun. Kami naman sa Pampangan, hindi kami nag-overnight, pero 2 gabi kami nagpupunta. Mula alas 6 pa lang, tapos doon kami magdi-dinner lahat. Catering kayo. Hindi, alam mo, kasi hindi naman sa pag-aala, ayan, may musileo kasi kami sa Pampanga. Kaya lang Kasi nabaha mayamang na. pamilya po sila. May Yes, second isa floor pa lang. yun, may Yes. kitchen yun, may banyo yun. Doon ko sinasalubong ang birthday ko. Kasi November 1, November 2, nasa Pampanga kami. So November 3 ang birthday ko. So nakaugalian na yon sa ikalawang gabi, mama ko at papa ko ang maglalabas ng pangkain. Doon nag-iihaw ng barbecue doon, ng hotdog, gano'n. Kaya nasanay ako, sa cemetery ako nagsa-celebrate ng birthday ko. Kaya yung kinuha kong partner, si Chad, tsaka si Lassie, mga mukhang patay. Pero si Lassie ang birthday naman po niya is October 31. 31. Oo. Tapos si Tetay, November 7. Yes. Ikaw, ano namang tradition niyo ng bata? Hindi kami talaga pumupunta ng mga patay. O di wala, yan mo na. Okay, next topic. Hindi, syempre, totoo ba? Para tapos na. Hindi, hindi kayo pupunta. Umiinom na sila ng Hindi, pumunta kami pag mga 3, gano'n. Hindi kami nakikipagsabayan. Di walang ilaw na yun. Pa rin. Pero mga umiiwas kasi Siguro sa sabay ng tao, hapon, di ba? or tanghali. Hapon. So anong ginagawa nyo? Hapon kayo pupunta? Oo. Tapos yung mga flowers, mga kandi-kandila. Ay, yung tradition pala namin, yung pag-uwi, galing sementeryo, kakain, tapos manonood na kami ng magandang gabi bayan. Yun, isa sa mga naging Oo, tradition. kasi Yung magandang gabi kay Nolly Di Castro. Oo, totoo yun. Yung pinapanood namin, tapos yakap-yakap pagkakapatid, nanonood kami ng gano'n.
Tapos magugutom ka. Kain ulit. Hindi, isang beses lang kami mag-dinner, wala kaming masyadong pagkain. Wala pang masyado yan, ha? Anong best memory mo tayo nung nabubuhay sila? Ang papa ko kasi, napaka maalaga niyon. Siya yung bigay luho, ang papa ko. Hindi na mamalo yun. Never ko natandaan na palo ako. Ang mama ko ang stricta. So, ang papa ko, sundot hatid ako sa kanya, yung nabubuhay siya. Sundot hatid, tapos talagang kahit anong oras ako umuwi ng school, kaya di ba minsan may mga activities pa sa school, siya talaga magsusundo sa akin. Kasi nga bunso ako, kaya ganun siguro. Tsaka siya yung nagpa-Milo best sa'yo. Oo, siya nagpa-Milo best sa akin kasi gusto niya, matangkad ako kasi gusto niya ako maging basketball player. Yun ang natatandaan ako sa papa ko Alam ko mabait siya, pero since maaga nga siyang namatay, 16 lang ako noon. So minsan, yung kahit close kayo ng papa mo, since yung maturity mo, hindi pa naabot ng papa ko yun eh. Kaya, mas naging close ako sa mama ko. Pero mahal ko papa ko kasi napakabait na tatay niyo, napakabait. Siya yung yung tipo ng tatay na pwede niyang utangin para lang mapagbigyan niya ang pamilya niya. Hindi niya pinagtrabaho mama ko. Hindi niya pinagtrabaho, talagang lahat ng masasarap na buhay binigay niya sa mama ko. Para ako naging asawa ng mama ko, katabi niya ako sa kama. Hanggang sa tumanda ako, hanggang sa nagtrabaho ko sa punchline, laugh line, lahat ng kailangan kong costumes o kailangan kong gamit sa trabaho, siya ang nagpe-prepare ng lahat. Kaya mas namimiss ko papa ko, pero mas masakit. Para ako sila namimiss, pero mas masakit yung nawala mama ko. Kasi matured na ako yung alam mo yon, mas may lalim na yung pinagsamahan namin ng mama ko kasi 32 years old ako yung namatay mama ko. Sabi nga nila, pag mga bata, namatayan sila ng magulang, medyo hindi pa nila masyadong hindahin. Parang tayo, pag namatayan na tayo ngayon, medyo mas masakit na kasi ang tanda na natin, parang mas marami na tayong realizations, mas marami na tayong experiences with them. Totoo. Yung ako ngayon namatay papa ko, nalungkot kami. Pero parang tuloy ang buhay. Hindi ako na-discourage. Kasi andun pa mama ko eh. Pero yung namatay yung mama ko, na-discourage ako. Na-discourage ako na napunta ako sa bishop, hindi drugs pero nagsugal ako. Kasi dati, tuwing umuwi ako ng bahay, diba kakain tayo sa labas, pero after kumain sa labas, pagdating ko ng bahay, gising ang mama ko. Tapos magkikwentuhan kami. Talaga? Oo, magkikwentuhan kami anong nangyari, anong ganyan, anong ganap. Tapos pagdating mga 5:30 or 6 ng umaga, sasabihin niya, matulog ka na, ako lang, yung ganon. So yung time na namatay mama ko, parang, anong gagawin ko pag umuwi ng bahay? Kaya napunta ako sa maling, paraan ng pag-move on. Para lang makalimutan mo. Oo, pumunta ako sa sugalan. Literal na sugal, doon ako napunta. Pero at least nakatakas ka naman na alis ulit. Oo, hindi nakaalis naman na ako. Face lang siya ng life mo. Yes. Ako naman ang best memory ko sa tatay ko. Siguro parang sa kanya din, nung naghahatid sundo. Pero hindi nga, minsan lang kasi, di ba nga may ginagawa sila. Pero yung magbe-breakfast sa umaga, kakain kami sa, yung mga tindang almusal. Oo, yes. Yun yung magagaling ang tatay no, sa mga almusal dadaling na ka nila gano'n. sa ganun, gigisingin ka. Yun na nami-miss mo. Oo, at saka yung tatay ko pag nanggigising, hindi ka kaya ganunin. Ano? Iaangat kang ganun. Naangat ka niya? Ang galing nga, no? Hindi totoo? Oo, So ganun siya pupungas-pungas ka? Oo, gising. Pero maliit Nakatayo lang ang ka. tatay mo, di ba? Kasi laki ko. Malaki siya. Kaya kung nabubuhay ang tatay mo, mas malaki ka ngayon sa tatay. Oo, mas malaki ako kay Pal. Yung tatay ko, laging magkakasama kami sa bahay. Magaling magluto, siya yung nagluluto sa amin. Mama ko yung nag-work. Yun. Papa mo ang nag-aalaga sa inyo. Parang gano'n. Isang sit-sit. Andiyan na kami nakaganon, no? Tapos mama mo ang nag-work. Naghahanap. May gano'n no? Pero disciplinarian yung tatay. Diyos ko, day! Ano, dahil? Bakla ka. Alam mo yung mga panahon na yun, nung ganun pala yun, no? Pag yung tatay mo sobrang sungit, pinapalo ka, yung parang hindi mo naman maalis sa bata na parang nagtatampo ka. Yung parang, Or hurt. oo, di ba marami kang words na mabibigkas, pero pag nawala na sila, mamimiss mo pala yun, ay, that pala. Totoo. Kasi totoo yung kasabihan na mahalin mong magulang mo kasi isa lang sila. Pag nawala, hindi mo na maibabalik kahit ano pa. Yun yung
parang regret ko sa buhay. Nawala kasi sila pareho na hindi nila naabutan kung ano man yung natamasa ko ngayon. Kung nasan man ako ngayon, hindi nila nakita yon. Kaya pag swerte ka, may nanay ka pa, may nanay ka pa, may nanay ka pa. Kahit anong gawin nyo ngayon, kahit pa paano may isang makaka-witness, may mag-appreciate. Hindi ka tulad pag both yung parents nyo nawala. Yung minsan naiisip ko kahit anong gawin ko, para saan? Para saan ba itong ginagawa ko? Diba? Dahil tayong mga bakla naman, bihira naman yung magkaasawa, diba? Minsan, ano bang purpose ko? Kaya gumawa ako ng sariling purpose ko sa buhay. Nakakasad yung sa tatay ko. Di ba nga, wala kaming pera. So, hindi man lang yun na-try kumain sa masarap. Kasi kayo nakakain kayo. Nakakain ka. So, pag pinapakain mama mo sa... Sa Jollibee, di ba? Hindi, sa mga restaurants na magaganda. Di ba? Mismo siya. Hindi man lang niya na-try. Pero siguro, yun na lang isipin mo, hindi ba na-try ng tatay mo na na-experience naman ng nanay niya ngayon? And At he's, for sure, masaya din ang tatay mo. oo, he's very happy kasi binibigay mo yung kung ano yung buhay na hindi niya naibigay. Hindi niya naibigay sa mama niya. Ikaw, ano ka? Anong namimiss mo sa lola mo? Anong naalo mo? Ano yung si nanay tawag ko dito. Ah, talaga? Baby pa lang ako sa kanya na ako. Siya na nag-alaga sa akin. Pag sa high school, yung pagkulang yung bigay ng madir. Yung Patago. Ayan, ano yun. Tapos nung nasa Abu Dhabi kasi ako nung as in nasa ICU na siya. Nung ano na, tumawag na yung mga madir o yung nanay mo, anong ganyan na. Tapos, yung nakikinig na lang siya sa akin. Nay, hindi ako makaka-uwi. Ano sinabi mo sa lola mo? Sabi ko, Nay, love you, hintay mo ako, ganyan. As in talagang hindi niya hinintay niya ako kasi nga tagal pa niya ang Hospital. na hospital, nasa ICU. Tapos nung na hindi ko hindi ako makaka-uwi. So, take it siya. Yung nalaman niya hindi ka makaka-uwi, doon siya namatay. Kasi alam niya hindi ka makaka-uwi. Ano ba yan? Nakakilabot ka na. So, paano mo siya pinag-born? Kasi hindi ka nakauwi. Ay, nasa Abu Dhabi ako nun eh. Kaya yung super ano lang ako sa Abu Dhabi, yung minor work ko na lang na nabagot ako. Nilibang Nilibang ko na lang sarili. Sinanay. Ako naman, yung memory ko sa tatay ko, parang kay MC din, saka sa iyo. Both disciplinarian din kasi yun, saka good provider. Nag-approach siya, kung saan-saan siya nagpunta, Middle East, Canada, Guam. Para lang, Mabigyan kayo. oo, alam mo yun, Komportableng nabigyan niya kami ng komportableng buhay. At napag-aral niya kami sa exclusive school. Namimiss ko sa kanya, yung galing kasi magluto ng tatay ko. Hindi siya cook sa ibang bansa, pero ang galing niya magluto. Lalo na ng bopis, saka ng kaldereta. Kaya pag nakakakain na kang ng bopis na masarap, or ng kaldereta masarap, siya yung talaga yung naalala. Yun. Pero, kagaya na sinabi ko sa kanina, hindi man din niya na-experience yung buhay na meron ako ngayon. At least, napapa-experience ko pa sa mga kapatid ko, sa mga pamangkin ko, at saka sa nanay ko. Kahit pa paano. So, parang yun namatay yung papa mo, parang ikaw bang pumalit sa posisyon niya? Sa Kasi, family mo? Parang pinangako ko yun eh. Sa nanay ko, saka sa mga kapatid ko, para lang lumakas yung loob nila. Kasi alam kong mahihina ang loob Lalo nila. na mama mo. No? Yes, so gusto ko ako yung kuhanan nila ng lakas ng loob. Gagawin ko lahat for them. Hala lang, ay, maging tuloy lang ang buhay kahit nawala na yung tatay na. So, hindi, para medyo, hindi ko alam kung magiging light yung discussion natin. If ever, kunyari, makakausap natin yung mga mahal natin sa buhay na maalam niya, ano yung gusto niyong sabihin sa kanila? Kung bibigyan daw ng chance, last 3 words na 3 sasabihin. words? 3 words lang. 3 words, tapos bakit? Bakit yun ang gusto mo sabihin? Hindi ko naman pwede sabihin I love you kasi alam naman nila kung alam ko sa yung last 3 words ko,
selfish eh. Ang selfish ko ha. Alam ko namang mapayapa na sila doon. Pero kung sakaling bibigyan ng pagkakataon, sana andito kayo. Hindi, sana andito kayo. Yun yung 3 words na gusto ko sabihin sa kanila. Para Nakita nila. nakita nila kung ano ako ngayon. At sana, yung na-experience ko, na-experience nila at the same time, para may naiingit ako sa inyo eh. Kasi yung purpose nyo, buong-buo pa. Yung, ay, gusto ko magkabahay. Kasi, para mabigyan nanay ko. Ikaw gusto magkabahay para mabigyan yung nanay mo. Ikaw, di ba, gusto mo rin magkabahay. Ako, hinuhugutan ko yung sarili ko ng excitement sa gano'n. Kaya di ba sa amin sa Bex Battalion, si Chad, nagkumuha na ng bahay, si Lassie nagpapagawa ng bahay. Ako, pinipilit kong ma-excite na magkaroon ng bahay. At alam naman natin lahat, kaya mo namang magpagawa. Oo, kaya lang, minsan na umuurong ako kasi parang, matayo akong bahay, para kanino ba? Alam ko naman para sa akin. Pero di ba kasi mas masarap yung pag nagpagawa ka ng bahay, may isa kang mapapasayang tao. Iba pa rin yung kasi yung parents natin, yun ang pangarap nila sa bawat anak nila. Na may marating yung mga anak nila at magkaroon ng sariling bahay. Kasi mama ko lagi niya sinasabi, lagi kang mag-iipon pa nagkatrabaho ka kasi ang bakla. Lagi niya sinasabi lang, noon kasi hindi naman niya naabutan kung gaano kataas ang tingin ng tao sa mga katulad natin. Sinasabi niya kasi na pag ang bakla walang pera, tae sa mundo. So yun ang tumatak lagi sa isip ko. Kaya matutuwa yun kung naabutan niya yung estado. Gusto kong makakuha ng inspirasyon. Yun. Kaya minsan, di ba, nakita hindi ako nagmamadali. May makikitang lupa. Kung hindi man pala rin na mabili, okay lang, hindi sumasama loob ko. Ako naman siguro, kung sakaling makausap ko pa yung tatay ko, huwag kang mag-alala. Kagaya ng nasabi ko dati, at naipangako sa nanay ko, saka sa mga anak mo, tay, sa mga apo mo din, na tataguyod ko yung family natin hanggat kaya ko, hanggat kailangan nila ako, itataguyod ko sila. Hindi ko sila pababayaan. Kasi alam ko, mag-worry siya. Lalo na doon sa bunso namin kasi nga, medyo mahina, at saka, siguro kasi bunso favorite talaga niya. Pero, don't worry tayo, aalagaan ko. Ako, I love you talaga. Kinanay. Kasi siya talaga yung nag-alaga sa akin ever since baby ako. Baby pa lang ako, nandun ako sa kabilang bahay. Although, pagkatabi lang yun, pinupuntahan naman ako ng Matier, pero nung nanay ko talaga nagpalaki sa akin hanggang nung college, hinahatid niya ako sa labas. Yung ganun, tapos yung ganun nga, yung mas binibeso ko pa siya sa nanay, sa mama ko. Tsaka, kada nag-pray ako sa kanya, kung yung mga nangyayari sa Saudi, kung nangyayari sa feeling ko siya, isa siya sa dahilan ko ba't Kinaya mo. oo, kinaya Isa ko siya yun. sa mga naging angels. Oo, angel ko yun. Sinabi. Kaya I love you. Ako isa lang word na papalitan ko sa sinabi ni Mami. Ako kasi, love you, Tay. Kasi hindi ko yun nasabi sa kanya. Dahil, Hindi kami ganun yung nagsasabi ng I love you. Kasi siguro, nung mga bata kami, hindi kami nasanay magsabi ng I love you sa isa. Kaya, pag nag-I love you ako kay Mama, siya sumasagot sa akin ng I love you to anak. Maaalala niya na lang magkatag siya, I love you too. Pero hindi niya kayang sabihin. Kaya, kung may parents pa nga kayo, sabihin nyo sa kanila, iparamdam nyo, I love you, sabihin nyo, tsaka imin nyo. Diba kasi talaga, pag nasasabi mo, kaysa masabi mo na wala na, hindi ka naman narinig, hindi ka na feel. Huwag kayo magsayang ng moment. Bilang, I love you. Oh, and o kumain ka para maging masaya ka. Ayun, nagutom ko dun siya, naiyak siya. yun ay last ko na si Te, dahil misa ka lang naman sa channel, paalam ka nga. Hindi ko kasi alam kung paano i-end yung vlog. Hindi, kaya etong darating,
no, All Souls Day. Isang araw lang yan sa isang buong taon. Dalawin nyo yung mga taong nawala sa mga buhay nyo. Kawag lang din tuwing All Souls Day, tuwing birthday nyo, birthday nung namatay. Yes, oo nga. Siya kasi ganun eh. Hindi, totoo naman dapat pag birthday, pag ganyan. Pero nga Yes. sa mga taong hindi na nakakadalaw, Yes. dumalaw kayo. At ipagdasal. Kesa dalawin sila, no? Yes, kesa dalawin sila. Pagdasal nyo, bigyan nyo ng bulaklak, hindi naman kailangan expensive. Kasi feeling ko, nandito sila sa lupa eh, pag mga ganong araw. Birthday nila, araw ng patay. Thank you mga BF. Salamat. Ate MC, thanks sa pagsama sa amin. Thank you na kayo rin. Sa pag-share din ng BFs, story mo sa amin. Yes, pasensya na kayo mga BFs kung medyo naging Emotional kami. Pero ang gusto lang naman namin At saka yung dagat kasi nakaka-emo. gusto lang din natin yung maalala nyo yung mga mahal ninyo sa buhay na mayapan. Thank you mga BF. Bye-bye. Thank you, Bye! Kapsat La Union. Thank you kay Lara. Thank you. Hey, boss, thank you. Bye-bye. Bye.